Hello, hello po magandang araw po mga kababayan at sa aking mga YouTube subscriber. Magandang araw po sa inyo lahat at kumusta na po kayo? So ito na naman po tayo, mapag-uusapan na naman natin at pagkukwentuhan ang ating iniidolong si Inday Krista Mahusay, also known as Peking Koreana. At sino ba yung bagong dinala doon sa farmhouse ni Inday Krista? Sino po ba yung napakapugi at napakagandang babae na nandun sa kanyang farmhouse? Sila pa yung nauna, sila pa yung nauna na tumira doon sa farmhouse ni Krista. Sino nga ba yon? So, alam ko po na nauna pa kayo sa akin. Alam ko, updated kayo sa mga bagong update sa buhay ng ating iniidolong si Inday Krista Mose. Kasi lagi niyong inaabangan, lagi niyong pinag-uusapan itong ating dalagang si Inday Krista Mose. So, ito po. So, papalapit na po, nalilipat na talaga yung babae natin doon sa farmhouse niya. Kasi nga po, meron na tong pintuan, meron na po tong bintana, yung kulang na lang po is yung tiles doon sa baba. At kaya, pwede naman doon, pwede na tirhan. Kaya nagdala na ng mga gamit doon si Inday Chris na nandun din si Dodong Kardinsky. Si Dodong Harding na parang ano to, parang kiliting-kiliti itong batang to. So ikaw pagpuyo gamay diha dodong pagpuyo dodong carding kay mabunalan jud ang imong lubot bangki aton pud ni gamay ni dong carding tabangin noon si Chris na paghakot sa iyang mga gamit. So ito na, naghakot na sila ni Inday Chris na sa kanyang mga gamit papunta doon sa farmhouse. Kasi kitang-kita na natin, malinis na yung farmhouse kasi pumunta doon yung mga magulang ni Inday Chris na tinulungan siya doon na maglinis, mag-arrange ng mga gamit niya. So yung talaga yung inuna yung pagbinitbit is yung pinaka-favorite niya at hindi niya basta-basta makalimutan kahit kailan. Yung pinaka-memories na pinaka-ingat-ingatan at kinilig pa tong babaeng to. Ano kaya to? Bakit siya kinilig? Nung pinakita niya yung sabihin na natin, yung frame pictures nila ni Sir Paul po dati. Yung mga dating nakaraan na sobrang nakakilig yung mga yung mga sweet moments nila ni Sir Paul dati, yung mga date-date nila. Tapos meron silang mga souvenir ng mga pictures. Yun po, yung unang dinala ni Inday Chris na bakit kaya dinala niya kung wala na po talaga. Ayun. Bakit kinilig po yung dalaga natin nung mga kita niya yung pictures na yun at sabi niya doon niya isasabit sa wall nila. Kasi nga po, tumibok naman po talaga yung puso ni Inday Chris na noon. Tumibok naman po talaga. Kaya hindi mo niya po talaga malilimutan tong ating Sir P. Pag makita niya, pati tayo, yung mga fans talaga ng Chris Pao, tuwang-tuwa na dala-dala na yung Chris na kahit sa farmhouse niya, dala-dala niya yung pinakaiingatan niya na memories na kahit kailan hindi niya pwedeng makakalimutan kasi doon siya po nakilala. Kaya masaya tayo kahit hindi sila magkasama, at least nakikita natin na nandun pa rin yung team Violet na nakadikit sa dingding ni Inday Krishna. At kung sino man yung pupunta doon, ito po yung unang-una nilang makikita kasi nandyan po sa baba inilagay ni Inday Chris yung mga frames na yon. Kaya nga po sobrang nakakatuwa, lilipat na yung babae natin. So hindi na siya matutulog doon sa sa tent niya. Kasi nakakaawa naman yung mga yung mga dingding niya is lang, trapal, plywood. So ito na po yung resulta ng kanya mga pagsisikap. So ito tayo, masaya tayo kahit hindi man tayo, wala man tayo naibigay na financial kay Chris na para mabuo yung farmhouse niya. At least yung moral support at panunood sa mga video at pagmamahal natin kay Inday Chris, malaking bagay na po yan. Yan po yung isipin nyo. Malaking bagay na din po yan kay Inday Chris na sa araw-araw yung panunood sa mga live at video niya is napakamalaking tulong po to. Baka maka-earn siya at may pagpatuloy niya yung mga pangarap niya. Eto, kinukulit pa niya yung papa niya kasi bibigyan niya ng pera kasi meron naman po to siguro pinipigilan niya siya na tapusin yung
ay yung tattoo ni Inday Krishna. Kaya, binibigyan niya tong, datong yung papa niya, tong batang talaga to. So ito na nga, so, sobrang nakakatuwa. Nakakatuwa naman na maraming mga nakilala si Inday Krishna, maraming nakakapunta doon na sa farmhouse niya. Ito po, ang tagal natin tong hinintay, ang tagal natin na makita. Ito na po makikita na natin, may pintura na po sa labas. Ang ganda tingnan. Meron ng sliding window. Na sliding window. So, maganda talaga tingnan. So, ayan pa yung napaka-supportive niyang Kardinsky. Si Kardinsky nga na tinuturuan niya kung paano liguin yung mga manok ni Inday Krishna. Mabuti na lang yan dito si Carding kasi dati lagi lang si Inday Ugdot, si yan lang yung mga kasama ni Inday Krishna. So makikita mo parang lonely, seryoso. So ngayon lagi na lang tong tumatawa. So yun tong ginawa naman ni Kardinsky, ni Cardings na pasaway dito sa Cardings, sobrang kulit, sobrang likot. Pag mag-live ba, ikaw Carding, pag mag-live si Inday Krishna, kantahin na lang kay Mamati ni. So kumanta ka na lang Carding, wag kang malikot dyan, kay papaluin ko yung puwet mo pag magkita tayo. Behave, para kanta ka na lang kay makinig kami sa magandang boses mo. Kukulit nito ang batang to. So yun, tinuruan niya yung dalaga natin na magligo daw ng manok. Ginawa pa naman ni Krishna. Ay giloblob lang, loblob ang ulo oy. Giunag pag ilumsan niya. Nilunod niya yung manok. Natawa ako sa reaction ni Kanjin. Nung ginawa ni Krishna sa manok. Ay, kakalo ko katayin nila yung manok kasi pinaliguan. Yun pala, ganun pala yung pag-aalaga ng mga manok. O yung mga sabungero, ganun po ba yun? Ganun po ba yung pagligo ng mga manok? Si Inday Krishna iba kasi parang may hinanakit yun sa may hinanakit sa manok. Parang lulunurin niya na kasi inuna yung ulo nilublob niya agad yung ulo. Ay mabuti na lang andito yung si Dong Skardinsky, naagaw agad yung manok. Ay pag hindi maagaw agoy Ginoo ko, maluto good, mahalang-halang yan sa dito sa Visayas. Yung halang-halang is yung signature dish dito sa dito sa Visayas. Yun na yung pinakamasarap na luto ng manok na ginataan. Tapos meron tong awan may sili. So yan po yung napakasarap. So ito, masaya naman tayo sa mga bagong update ni Inday Krishna. Masaya tayo na laging tumatawa yung dalaga natin. Kaya pagpasensya nyo na minsan hindi ako nakapag-update kasi busy yung nanay. Dami yung inaalala sa buhay. Dito pa iniisip ko pa yung tuition fee ng anak ko, hindi ko pa nabayaran. Ay naku po, basta lang ako masaya sa panonood ng mga balag ni Inday Krishna. Okay na po tayo. Happy na po ako doon kahit meron ako mga problema. Ay bahala na yung mga problema na yan, ang mamumblema sa problema ko. Basta yung happy ako sa mga updates. So palapit na po talaga. Makikita na po tayo. So makikita na natin si Inday Krishna kung saan siya doon matutulog sa taas. So papalagyan niya muna doon ng floor mat kasi hindi pa nalagyan ng tiles. So malapit na kasi yung birthday niya. So alam niya maraming bisita. So pwede doon matulog sa niya, sa farmhouse niya. Kaya palalagyan niya muna lang yung floor mat o para kayong mga bata kung maglaro-laro man hindi ang tawag doon hugaw ba, hindi marumi kasi pag yung semento lang tapos walang floor mat, maalikabo. Kaya naisip ni Inday Krishna lagyan mo na ng ng floor mat para malinis tingnan. Tapos pwede doon umupo kasi wala pa namang mga furniture doon. So pwede umupo doon sa mga floor mat na yon. So alam ko ang daming nag-aabang sa parating na birthday ni Inday Krishna. At abangan natin kung sino yung mga bigating bisita na paparating doon sa birthday ni Inday Krishna. Kung sino yung taong miss na miss natin at gusto nating makita na nandoon sa birthday party ni Inday Krishna. Sana po maging happy po yung badalaga natin sa mga kanyang mga bisita. Alam ko ang daming mga bisita na lalahok at pupunta doon sa birthday party. Sana po mag-enjoy kayo kahit hindi kami kasama, basta masaya kami na napapanood namin yung iniidolo namin na babae na masaya at tumatawa kasama yung nagmamahal na mga tao na nakapaligid sa kanya.
andyan si Tito King Kong, si Daddy Ilyong, ang dami pa, yung mga daming nagmamahal, mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya kami rin, masayang-masaya kami na makikita siyang happy. At yun lamang po, magandang araw po sa inyong lahat.